Nagawa mo talaga ako sigawan at talikuran. Nang dahil lang sa Magdang yun, mas mahalaga pa siya kesa sa akin na asawa mo. Dario, mahal kita. Mahal na mahal kita. Sa pagkakataong ito, ako naman ang piliin mo. Buntis ako! Hindi. Hindi rin pwede yan. Ipalaglag mo yung batang yan. Hindi ka pwede magbuntis. Walang pagtataksil ang hindi sinasadya. Pero paano kung ang pagtataksil na yun ay matagal nang nakatakda? Magagawa mo pa bang ipaubaya ang taong mahal mo kahit na sa kanya umiikot ang buong buhay mo? Magandang araw po sa inyong lahat. Pakinggan po natin ang kwentong padala ng isa sa ating mga masugid na tagapakinig. Sadya nating inilihim ang mga tunay nitong pagkakakilanlan, maging ang mga lugar na pinangyarihan upang mapangalagaan ang seguridad at kaligtasan ng mga taong sangkot sa ating kwento. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Magda. 18 taong gulang, dalaga at maganda. Namumuhay ng simple sa Sitio Bulao, katuwang ng kanyang ina na si Aling Anita. Sa ilang taong paninirahan niya sa sityong iyon, nakilala siyang masayahin, palakaibigan at matulungin. Pero nang minsang nagawi siya sa isang kuweba, doon niya nadampot ang isang bote ng likido. Mukhang alak ang lalagyan, kaya dinala niya ito sa kanilang bahay. Tumikim siya ng kalahating baso. Doon siya nakaramdam ng kakaibang pag-init ng kanyang katawan. Ang sakit ng tiyan ko. Ano ba yung nainom ko? Lasang alak naman pero biglang pumayat. Magda! Ano ba yan? Bakit nagkakaganyan ka? Buksan mo nga tong pintuan ng banyo! Wala po, inay. May nakain lang ako. Kaya po medyo sinikmura. Hoy! Ikaw baka kung anong milagrong ginagawa mo at nagduduwal ka riyan! Nanay talaga, oo. Advance masyado mag-isip. Wala nga akong jowa eh. Maganda na yung malinaw. Hala, bumalik ka na ron. Hinahanap ka na nila Brother Binoy. Kanina pa naghihintay ang ibang kabataan sa'yo. Pakisabi nilang susunod nilang ako sa kanila. Bilisan mo! Masamang pinaghihintay ang mga kaibigan! Mga gawain ng mga kabataan sa bahay ni Brother Benoy, napansin niya ang kakaibang kilos ni Magda. Para itong lasing na wala sa kanyang sarili, kaya hinayaan niya itong magpahinga sa kanyang kwarto. Ilang oras pa ang makalipas nang matapos ang kanilang aktibidad. Pinuntahan saglit ni Brother Benoy si Magda. Nagulat siya. Magulo at nagkalat na ang kanyang mga gamit. Pati ang lumang baul na kanyang pinakaiingatan ay bukas na. Yun pa naman ang bagay na ayaw niyang pakialaman. Hinanap niya si Magda, pero agad itong nakalayo. Nakalabas sa kanyang bahay nang hindi niya nalalaman. Simula noon, hindi na kailanman nakihalubilo si Magda sa kahit na kanino. Dumating ang kabilugan ng buwan. Napabalita sa kanilang lugar ang biglaang pagkamatay ng isang matanda sa kanilang lugar. Walang nangahas na alamin ang pangyayari. Tanging si Aling Anita lang ang nag-asikaso ng pagburol nito. Pinadalhan ng sulat ang pamangkin nitong nasa Maynila, si Dario, na ngayon kasal na. Matagal nitong kasintahang si Rowena. Mahal ko, andito na ako. Asawa ko? Nabili mo ba yung piti na pinapabili ko?
Oo, andito na sa bag ko. Sandali, kukunin ko. Akin na, dali. Ito naman, sandali lang naman. Yung binili ko kaagad ang hinahanap. Ni halik, wala man lang ako natanggap mula sa'yo. Ay, sorry naman. Ito naman kung makapagtampo. Ayan, di nawala yung tampo ko. Saan ba yun? Sana. Huy, dahan-dahan ka naman sa pagpunta mo sa banyo. Madudulas ka na yan eh. Hintayin mo ako dito ah. Paglabas ko, may magandang balita akong sasabihin sa'yo. Sige na, magbibihis lang ako saglit sa kwarto natin. Ito talagang asawa ko. May pagkapabayarin paminsan. Pagpasok ni Dario sa kwarto, nakita niya sa ibabaw ng kanyang drawer ang isang sulat na galing sa tiyahin nito. Binasa niya ang laman, nalungkot sa balitang kanyang natanggap. Namatay na raw ang lola niyang tanging nagbabantay sa kanilang mga ari-arian. Kinakailangan na raw bumalik sa kanilang probinsya para maasikaso ang kanilang mga lupain. Napaisip si Dario kung papayag ba ang kanyang asawa sa magiging desisyon niya. Ilang saglit pa masayang umupo si Rowena sa kanilang kama at iniabot sa asawa ang piting ginamit niya. Asawa ko! Tingnan mo to. Bigla-bigla ka na lang sumusulpot sa tabi ko. Ano ba yan? Tingnan mo. At sabihin mo sa akin kung tama rin bang hinala ko. 2 guhit? Piti mo to, di ba? Oo. Ay, asawa ko, alam mo bang ibig sabihin yan? Buntis ako! Talaga? Kailan pa? Magdadalawang buwan na. Kaya pala madalas ang pagsusuka at pagkahilo ko. Naglilihi na pala ako. Magiging tatay na pala ako! Masasabi ko na talagang isa na tayong pamilya. Bakit biglang nag-iba ang mood mo? Masaya ka ba talaga sa pagbubuntis ko? Oo naman. Sino ba naman ang hindi? Matagal na nating pangarap ito. Kaya lang, may natanggap rin kasi akong masamang balita mula sa probinsya. Nabasa mo na pala ang sulat. Kanina lang dumating yan. Hindi ko binuksan eh. Mukhang importante. Wala namang kaso kahit mabasa mo pa yung sulat. Asawa naman kita. Karapatan mong malaman ng mga bagay na may kinalaman sa akin. Siyempre, bago pa lang tayo nagsasama. Kahit papano, nare-respeto ko pa rin ang privacy mo. Kaya hindi ko pinakialaman yan. Mahal ko, may tanong ako sa'yo. Kung sakali bang sa probinsya na lang tayo maninirahan, papayag ka ba? Aba, oo naman. Yun lang ba ang pinoproblema mo? Talaga? Payag ka? Oo naman. Pag-resign nga sa trabaho, sinunod ko eh. Pag-uwi pa kaya sa probinsya nyo? Naku, napakaswerte ko talaga. Ay, ikaw ang napangasawa ko. Ang swerte ko dahil doon. Hayaan mo, yung negosyo na naipundar natin dito sa Maynila, doon natin mas palalaguin sa probinsya. Oo, at kahit saang lupalo pa ng mundo yan, basta kasama kita, kontento ako. Umabot ng 1 linggo ang preparasyon nila sa kanilang pag-uwi. Bukod sa inasikaso nilang pansamantala, na maibilin sa kaanak si Rowena ang kanilang bahay. Nagligpit pa sila ng iilang mga kagamitan nilang dadalhin sa probinsya. Maayos naman nilang naipalibing ang kanyang lola. Hindi naman gaanong nahirapang makihalubelo si Rowena sa mga kaanak ng asawa. Maliban na lang sa tiyahin nitong nagpadala sa kanila ng sulat, mailap ito't hindi siya gaanong pinapansin. Kaya nga bihira niya itong kausapin. Isang umaga, habang nagliligpit sila ng inan sa mga kagamitang iniwan ng lola ni Dario, napansin niya ang isang dalagang
pasulyap-sulyap at patingin-tingin sa kanilang mag-asawa. Nakabalik na pala siya. Ang saya ko. Pwede ko na pala siya ulit puntahan. Kaya lang, laging may babaeng nakabuntod sa kanya. Hindi man lang sila naghihiwalay. Mahal, kunin mo na itong mga kurtina. Lalabanan natin yan bukas. Sino bang dalagang yun? Panay ang tingin kay Dario. Nung burol ko pa napapansin ang pasulyap-sulyap niya sa asawa ko. Mahal, kanina pa kita kinakausap, hindi ka sumasagot. Sino bang tinitingnan mo dyan? Asawa ko? Yung dalagang yun? Yung madalas na tumutulong sa atin? Kilala mo ba siya? Ah, si Magda yun. Pinsan ko. Bakit? Pinsan mo pala siya. Kaya pala lagi siyang nandito sa atin. Kababata ko rin siya. Madalas kaming magkasamang utusan ni Chang. Kaya sanay lagi yan dito sa bahay. Dalaga pa rin siya? Oo, bata pa yan. Pero mukhang wala pa rin boyfriend. Sa ganda niyang yan? Walang nangangahas na manligaw? Ewan ko ba dyan? Baka pihikan. At sandali, tatawagin ko para formal ko siyang maipakilala sa'yo. Magda! Tinawag ako ni Dario. Akala ko, hindi niyo pa rin ako mapapansin. Magda! Kumusta ka na? Ayos lang. Heto, matagal na naghintay sa pagbabalik mo. Hinihintay mong pagbabalik ko? Oo, di ba may usapan tayo noon? Dario, asawa ko. Hindi mo na ako ipinakilala sa kanya. Asawa niya ang babae. Kaya pala ganun na lang makadikit kay Dario. Ah, oo nga pala. Ikaw naman kasi Magda, ang daldal mo. Magda, si Rowena, ang asawa ko. Rowena, siya naman si Magda. Ang pinakamalapit kong kababata at pinsan. Kinagagal ako makilala ka, Magda. Ako rin. Masaya akong makilala ka. Nakapag-asawa na siya. Hindi man lang nagpaalam sa akin. Nakakainis. Ngayon na nagkakilala na tayo, hindi na ako maiilang na makita ka dito sa bahay. Sana ganun ka rin sa akin. Nako, hindi no. Bakit? Sino ka ba? Hindi naman ako triggered sa'yo, no? Magda, ano nangyari sa'yo? Bigla ka na lang nanahimik dyan. Ha? Nanahimik? Hindi naman Napapaisip lang ako kung anong pwedeng pagkain na madala ko rito sa inyo. Bilang pagbati ng pagdating nyo ni Rowena. Alam ko na. Dalhan mo na lang kami ng espesyal na gawa ni Chang Anita. Yung binagol. Miss na miss ko nang kainin yun eh. O sige, magluluto kami bukas. Sasabihan ko si nanay. Paano? Aalis na ako. Paggabi ni, siguradong hinihintay na ako nun sa bahay. Sige. Balikan na lang dito kapag gusto mong magpalipas ng oras. Oo, sige. Kaya pala, parang napakabango ng bahay. May kasama na pala siyang babae rito. Natigilan si Rowena sa sinabing iyon ni Dario. Alam niyang hindi katulad ng dati ang kanilang sitwasyon. Pero kung iimbitahan niya si Magda, ay parang wala ito sa kanyang harapan. Sa huli, binaliwala na lamang niya ito. Baka nga nasasabik lang si Daryong makita si Magda. Kaya gano'n na lamang ang tinura nito. Kinahapunan ng araw din yun, naisipan ni Rowena na magsimba. Nakasabayan niya si Magda sa paglalakad. Papunta sila sa bayan. Humiwalay ito ng daan. May iba raw itong pupuntahan. Nang matapos na ang misa, naiwan siyang mag-isang nakaupo sa loob ng simbahan. Dito na siya nag-usal ng maikli niyang panalangin. Panginoon, salamat po sa biyaya at patnubay sa aming mag-asawa. Naway patuloy mo kaming gabayan
sa lahat ng aming ginagawa. Ikaw sana maging sentro ng aming pagsasama. Magandang hapon, Iha. Magandang hapon na rin po sa inyo. Bago ka lang ba rito? Ngayon lang kita nakitang dumalo sa simbahang ito. Isa ka bang turista? Hindi po ako turista. Pero tama po kayo. Bago lang po akong residente sa sityong ito. Masaya akong marinig na nagustuhan mong manirahan dito sa amin. Nako, napakaganda ng lugar na to. Mababait rin ang mga naninirahan dito. Wala pong taong hindi magugustuhang manirahan sa sityong ito. Kung sa bagay, totoo yan. Pero hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Hindi lahat ng maganda ay mapagkakatiwalaan. Ang mapagkunwaring bait, madalas ay may tinatagong bangis. Parang napakalalim naman po yata ng sinasabi niyong yan, Manong. Bakit po? May gusto po ba kayong ipahiwatig sa akin? May mali po ba sa positibong bagay na nakikita ko sa lugar ninyo? Wala naman. Isa lamang yung kasabihan na may kasamang papala. Lalo na sa isang katulad mong dayo rito sa aming lugar. Salamat po. Salamat sa paalala, Manong. Nako, baka natatakot kita ng mga sinabi ko. Hindi ako masamang tao, ha. Isa akong misyonero dito sa sityo. Ako si Brother Binoy. Ako naman po si Rowena. Misyonaryo po pala kayo, brother. Kaya po pala ganyan kayo kung magsalita. Hindi naman po ako natatakot. Pero medyo kinakabahan lang po ako sa mga paalala ninyo. Ay, nako. Pasensya ka na ulit, Iha. Matanong ko lang. Huwag ka sanang magagalit, ha? Matagal mo na bang kilala yung dalagang nakasabay mo kanina sa paglalakad? Si Magna po ba yung tinutukoy nyo? Oo, Iha. Kamakailan lang po. Pinsan po kasi siya ng asawa ko. Nagkataon lang po na nakasabayan ko siya sa pagpunta dito sa simbahan. Hindi naman siya pumasok sa loob. Ganun pa? Bakit po? May problema po ba sa kanya? Wala naman. Ang akala ko kasi, wala nang kaibigan ng dalagang yan. Bagong kakilala pa lang ho namin. Kaya hindi ko po masasabing magkaibigan na kami. Hayaan mo na siya. Ang mahalaga, ikaw ang nagsimba. Hayaan niyo po. Kapag may pagkakataon, susubukan ko rin po siyang maisama dito. Salamat, Iha. Pero hayaan mo na siya. Hindi mo na maiimbitahang magsimba yun dito. Bueno, papasok na ako sa loob. Baka nakakaabala na ako sa'yo. Sige ho, aalis na rin naman po ako eh. Mamamalengke pa po ako bago umuwi. Mag-iingat ka, Iha. Hindi ka dapat abutin ng gabi sa daan. Buntis ka pa naman. Ho? Paano niyong nalaman ng bagay na yun? Diyos ko, ano bang klaseng mga tao meron sa sityong ito? Sige na, humayo ka na. Gagabihin ka na sa daan. Opo. Natigilan siya sa sinabing iyon ng lalaki. Paano nito na lamang buntis siya? Gayong wala naman siyang nabanggit na kahit na ano tungkol sa kanyang kalagayan. Kakaibang kilabot ang dumaloy sa kanyang katawan. Walang lingon-likod siyang umalis palabas ng simbahan. Hindi niya nais pang magtagpong muli ang kanilang mga mata. Baka kung ano pang maisip niyang masama patungkol rito, lalo pat naalala niya ang mismong babala nito na huwag magpapalinlang sa mga taong mabait kung makitungo. Matapos niyang mamalingki, dumiretso siyang umuwi sa kanilang tahanan, samantala sa bahay na mag-inang Anita at Magda. Nakakainis. Magda! Ano ba yan? Bakit parang nagdadabog ka? Wala po, inay. Wala.
halos ibagsak mong pintuan pagpasok mo rito sa bahay. Hindi lang po kasi ako makapaniwala sa masamang balita na isinalubong sa akin ni Dario. Masamang balita? May higit pa bang mas masamang balita sa pagkamatay ng lola mo kesa riyan sa pagdadrama mo patungkol kay Dario? Oo naman, inay. Para namang wala kayong alam. Tumigil ka nga riyan. Kung umasta ka, para kang babaeng nagdadalaga pa lang. Nay, si Dario naman kasi may ibang babaeng pinakasilan. O ano naman ngayon? Nakakaapekto ba yun sa'yo? Pinsan mo si Dario. Dapat maging masaya ka na lang para sa kanya. Dahil nakatagpo na siya ng taong magpapaligaya sa kanya. Hindi pasado para sa akin ang Rowenang yun. Hindi ang tulad niyang nararapat kay Dario. Dapat kasi pinakilatis niya muna sa akin yung babaeng yun. Baka may sikretong tinatago yun. O di kaya naman, may ibang lalaking kinakatagpo. Ay kung ano-ano yung tumatakbo sa isipan mo. Hindi basta magpapakasal si Dario sa kung sino-sinong babae lang. Kaya kahit ano pang sabihin mo, wala ka nang magagawa kung hindi tanggapin ang katotohanan. Kasal na siya sa iba. Basta, kahit kasal na sila, tutol pa rin ako sa pagiging mag-asawa nila. Abay, magunos dili ka riyan sa sinasabi mo. Mas bata ka kaysa sa pinsan mo. At hindi siya mag-aaksaya ng oras para ipaalam sa'yo kung sino man ang babaeng nagugustuhan niya. Wala kang kinalaman sa buhay niya. Nay, nangako sa akin si Dario na bago siya ikasal, makikilala ko muna yung babae. Dadaan muna sa akin yung babaeng magiging asawa niya. Nangako? Baka naman guni-guni mo lang yung sinasabi mong pangakong yan. Mga bata pa kayo ng panahong yon. Kaya hindi totoong lahat ng napag-usapan ninyo noon. Dala lang yun ang kakulitan mo. Yung pagpayag niya sa pangakong sinasabi mo. Basta, kahit anong sabihin niyo, tutol ako sa pagsasama ni Dario at ng Rowenang yun. Itigil mo nga yung kalokohan mo, Magda. Kung ako sa'yo, humanap ka na ng magiging direksyon ng buhay mo. Kesa naman pinakikialaman mo ang pinsan mo. Kung doon pa nakinig ka na sa lolo mo, di sana hindi ganyan ang kinabagsakan mo. Ang mabuti pa, sumama ka sa akin sa kusina. Balutin mo na yung mga binagol na niluto ko at nang may pakinabang ka. Oo na ho. Wala akong pakialam. Kahit kasal pa sila. Ang kasintahan nga ng iba naaagaw. Asawa pa kaya? Tingnan na lang natin kung may magagawa pa yung babaeng yan kapag nakita ni Dario ang maganda kong katawan. Matindi ang paninibugo ni Magda kay Rowena. Palihim siyang pumunta sa paligid ng bahay ng mag-asawa. Madalas siyang makita ang mag-asawa na nagkakatuwaan sa kanilang pamamahay. Isang gabi, naisipan ni Magda na magdala ng pangako na binagol sa mag-asawa. Dito niya susubukang gawin ang isang bagay na matagal niya ng plano sa pinsan niya. Asawa ko, isasarado ko ng bintana at pintuan natin Sige na, para naman makapagpahinga na tayo ng maaga. Magsasana na sila. Dapat maibigay ko muna itong binagol. Alanganing oras may kakatok pa. Sino ba to? Sandali lang. Nandyan na. Magandang gabi. Magda? Gabing-gabi na. Bakit nandito ka pa? Andyan ba si Dario? Pakisabi sa kanya nandito ako. May tila akong pagkain. Pagkain? Tis oras ng gabi? At nagsuot pa talaga ng damit na halos kita ng 2 chocolate heels niya? Basta sabihan mo na lang na nandito ako. Tsaka yung paborito niyang binagol. Mainit-init pa bagong luto. Baka naman ibang mainit-init na binagol ang dala niya. Nasa Samar nga kami. Pero binitbit niya ang buhol para ipangalandakan niyang dibdib niya rito
na para bang chocolate hills ang kulay at saka itsura. Ano? Nandyan ba siya? Oo sana eh. Kaya lang magpapahinga na kami. Pagod kasi si Dario sa maghapong pag-aasikaso sa bukid, alam mo na. Kaya kailangan niyang maagang matulog. Mahal! Sino ba yung kausap mo? At hindi mo pa isinasara ang pinto? Asawa ko! Si Magda! Bit-bit niya ang chocolate hills niya. Yung binagol. Binagol? Talaga? Dala ni Magda? Tara, dito sa loob. Pasok ka, Insan. Mabuti naman. Naabutan ko pa kayong gising. Alam ko kasing paborito mo tong kakanin eh. Bagong luto yan. Kakainis. Matutulog na nga kami. Storbo. Uy, totoo nga. Masarap nga ito. Tara mahal, sa kusina. Kumain tayo. Sige na. Busog na ako sa kinain nating hapunan. Baka hindi na ako matunawan eh. Sayang naman. Hindi mo agad matitikman ang masarap na binagol ni Chang. Masarap, diba? Grabe! Ang sarap! Wala talagang kupas ang gawa ni Chang. Magda, malamig na ang gabi oh. Ano bang size ng katawan mo? May mga damit kasi akong pwede kong ibigay sa'yo. Na shawl o jacket na pwede mong isuot. Mahal, tikman mo na lang tong binagol. Huwag mo nang intindihin yan si Magda. Baka lang naman kasi nilalamig siya. Kita na kasi yung burol eh. Yung damit niya kasi. Nag-aalala lang ako sa kanya. Malamig ng hangin oh. Oh, heto. Kainin mo na lang to. Isusubo ko sa'yo. Ay, salamat. Ano ba? Kakainis. Panay ang yugyug ng dibdib niya sa tapat ni Dario. Ay, hindi na nahiya. Si Dario naman. Hindi ako tinitingnan. Pulag ba ang lalaking ito? Nangungalay na ako sa ginagawa kong pag-alog sa hinaharap ko. At hindi pa nakontento. Panay talagang yugyug ng dibdib niya. At yumuko pa sa harapan ni Dario? Nananadya pa talagang babaeng to Akala mo, ikaw lang ang may ipapakita. Pwes, ako rin. Sinadya ni Rowena na galawin ang kanyang damit, sabay hawi ng kanyang mahabang buhok sa kanyang likuran. Dito napalingon si Magda sa kanyang puson. Napansin ang bahagyang umbok ng kanyang tiyan. Dito siya bumawi ng kanyang pagkakayuko sa mesa. Rowena, may umbok na yung tiyan mo. Buntis ka ba? Oo. Buntis nga ako. Ha? Ilang buwan na? Mahigit ng 2 buwan. Hindi na pala ako dapat magtagal rito. Magda, pagpasensyahan mo na kung minsan ang misis ko Baka natsitsyempohan mong nagsusuplada. Hindi ako nagsusuplada ha. Dala lang yun ang paglilihi ko. Palusot ka pa mahal. Ayan, kain ka lang para mabusog kayo ng baby natin. O ano Insan, hindi mo man lang ba ako babatiin ng congratulations? Ha? Oo, ang saya naman. Congratulations sa inyong dalawa. Biglang nawala yung ngiti niya nung nalaman niyang buntis ako. Kumain ka rin Magda. Sabayan mo kami. Naku, wag na. Meron namang ganyan sa bahay. Para sa inyo talaga yan. Malalim na rin kasi ang gabi. Ang mabuti pa siguro, uuwi na ako. Nagpunta lang naman ako rito para ihatid yung gusto mo, Dario. Teka lang naman. Uuwi ka na kaagad? Gusto ko pa naman sana makipagkwentuhan sa'yo habang kumakain ito. Ha? Naku naman asawa ko. Gabi na nga, diba? At saka, maaga pang gising mo bukas. Marami ka pang aasikasuin sa taniman. Hayaan mo na siyang umuwi. Oo nga.
Tama naman ang asawa mo. Sa ibang araw na lang tayo magkwentuhan. Sige, ikaw ang bahala. Salamat nga pala ulit dito sa dala mong binagol ha. Walang anuman. Good night! Kumain ka lang ng maigi, Dario. Mahal, yung sobra ha, itago mo dun sa lalagyan natin. Babaunin ko dun sa bukirin. Sige. Mabuti na lang talaga. Hindi madaling mapalingon ang asawa ko sa magagandang katawan. Baka kung nagkataon, nag-away pa kami ng wala sa oras. Uy, yung kinakain mo mahal hindi na babawasan. Panay lang ang bulong mo dyan. Sige ka, ako kakain yan. Sige, ikaw nang kumain. Makita lang kitang kumakain. Nabubusog na kami ni baby. Bahala ka. Sana, lagi ka lang ganyan. Ako lang lagi ang pinakamagandang babae sa paningin mo. Napawi ang lahat ng pagkabahala ni Rowena sa tinura ni Dario kay Magda. Akala niya ipapatulan nito ang pagpapakyut nito sa kanya. Nainis talaga siya sa ginagawa ng dalaga. Magpinsan sila, pero iba ang atensyong pinupukol ng dalaga sa kanyang asawa. Dito siya nabahala. May tiwala siya kay Dario, pero hindi kay Magda. May kutob siyang may ibang motibo ang dalaga sa kanyang asawa. Yun ang gusto niyang makumpirma. Agad niyang iwinaksi sa isipan na yun. Alam niyang hindi yun makabubuti sa kanyang ipinagbubuntis. Isang gabi, inabot ng alanganing oras sa pag-uwi si Dario galing sa inaasikaso niyang bukirin nang makita ang kumpulan ng mga taong nagkakagulo sa kanyang unahan. Lahat sila'y natakot, nagbulong-bulungan sa bangkay ng isang babaeng kanilang natagpuan. Ay, naku, kawawa naman yun. Sabay, tawagan ko na kaya sa daan. Tapos makuha na yan daan. Ano bang pinagkakaguluhan nila? Lahat ng tao nag-uosyoso. Malapitan ko nga. Kawawang babae. Dayo na nga lang siya dito sa lugar. Namatay pa. Magandang gabi po. Ano pong meron at nagkukumpulan kayo rito? May natagpo ang bangkay ng babae sa kakahuyan. Kung hindi pa naaamoy at napuntahan ng alagang aso ng kapitbahay, hindi pa nila malalaman na galing pala sa patay na tao ang masangsang na amoy na umaalingasaw sa kakahuyan. Sino po yung babae? Walang nakakakilala sa babae. Isang dayo. Wala pa kasing gumagalaw sa bangkay. Natatakot silang tingnan ang mukha. Hinihintay pa nila ang pagdating ng mga pulis na tinawagan nila. Kawawang babae. Liblib na lugar na to. Paano siyang mapupunta dun mag-isa? Siguro, tinangay siya papunta doon sa kakahuyang yon. Sino naman po kayong gagawa niyan? Yan ang hindi pa natin alam. May hinala silang kagagawan ito ng aswang. Wakwak ang lamang loob nito. Baka nga buntis ang babae. Kaya nga inatake. Buntis po? Oo. Kaya nga nakakaawang nangyari sa kanya. Diyos ko, ang asawa ko. Mag-isa lang siya ngayon dun sa bahay. Baka kung lumabas din siya ng alanganing oras. Teka, taga rito ka din ba? Taga saan ka? Dyan lang naman po ako sa pinakabungad ng Sitio Bulao. Medyo may distansya pa pala ang uuwihan mo. Parang namumukhaan ko ho kayo. Kayo po ba yung misyonary sa simbahan ng Sitio Bulao? Oo, ako si Brother Binoy. Ako naman po si Dario. Ginabi ka na ng uwi Opo. Ngayon lang naman po ako ginabi ng uwi. Nataon lang po na marami akong ginawa sa sinasaka ko.
Ay, mag-iingat ka. Marami pa ding umaaligid na masasamang nilalang ngayon. Tignan mong napala ng dayong babaeng yun. Sige, salamat po sa paalala. Papaano po? Mauna na muna po ako. Ay, si Rowena. Nag-aalala ako sa kanya. Nagmamadaling umuwi si Dario sa kanilang tahanan. Bigla siyang kinabahan sa paalala ng taong nakausap niya, hindi pa tungkol sa kalagayan niya, kundi sa kaligtasan ng kanyang asawa. Mabilis niyang binaybay ang kalsadang daanan pauwi gamit ang di kalakihang flashlight, pati na ang hawak niyang mahabang kahoy na umaalalay sa kanyang paghakbang sa mabatong lupa. Mula sa malayo, kita niya ang kanilang bahay. Ano yun? Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa bubong namin. Diyos ko, naglalakad-lakad siya sa bubungan namin. At wala siyang pakialam kahit na naririnig kong paghakbang niya. Ang lakas ng loob niyang takutin ako. Teka, hindi boses ng tao yun ah. Parang ungol at hindi basta ungol lang ng isang hayop. Parang isang... Ha! Hindi! Tinutuklap niya bubong namin! Gusto niyang pumasok ng bahay! Diyos ko! Ano bang kailangan niyo sa akin? Hoy! Kung sino ka mang nandyan sa bubungan ko! Itigil mo yan! Umalis ka dyan! Mula sa malayo'y aninag niya na ang liwanag ng buwan ng maitim na anyo ng nilalang na walang pakundangang naglakad sa kanilang bubungan. Lalo tuloy siyang nagmadaling tumakbo. Siguradong natatakot na ang buntis na asawa niya, lalo na sa loob ng bahay. Rinig niya ang walang humpay nitong pagsigaw. Rowena, andyan na ako. Huwag kang lalabas ng bahay. Buwisit! Ngayon pa talaga humina ang flashlight ko. Hindi ko tuloy mailawan ang bubong namin. Diyos ko! Kahit sa malayo, naririnig ko nila lang sa ibabaw ng bubungan namin. Hindi maaari. Tinutuklap niyang bubungan. Rowena! Asawa ko! Itigil mo na yan! Pakiusap! Tama na! Hindi lang isang nilalang ang nakapaligid sa bahay namin. Pati ang pintuan, binubuksan niya! Diyos ko! Tulungan niyo ako! Iligtas niyo po ako sa nilalang na gumugulo sa akin! Diyos ko! Sino yan? Huwag ka papasok! Ikaw rin na nasa bubungan! Itigil mo yan! Tantanan niya na ako! Pakiusap! Tama na! Wag! Mahal! Ako to! Si Dario! Rowena, kumalma ka! Dario! Dario, ikaw na ba talaga yan? Oo, ako nga. Kumalma ka na. Andito na ako. Dario, ang akala ko ikaw yung nilalang na nanggugulo sa bubong. Hindi. Yung nilalang na sinasabi mo, nasa bubong pa rin siya bago ako makapasok dito. Hindi basta nilalang o hayop ito. Isa itong aswang. Aswang? Inaatake tayo ng aswang? Dahil ba sa buntis ako? Oo, maaaring ganun. Kaya nga dito ka lang. Huwag kang lalabas. Teka, sandali. Yung ingay sa bubong, meron pa ba? Susubukan kong silipin kung naroon pa ang nilalang na nakita ko. Dalhin mong flashlight mo para makita mo kung nasa taas pa nga ito. Walang kwenta ang mga flashlight ko. Wala nang baterya. Ang mabuti pa, ikuha mo na lang ako ng asin. Isasaboy ko sa buong kabahayan. Teka, huwag ka na lang kayang lumabas. Baka bigla kanyang saktan. Pakiramdaman muna natin. Baka kung tsumitsyempo lang ito.
ipagpabukas mo na lang ang pagsilip sa bubong. Natatakot akong mag-isa. Sige, iikutin ko na lang ang bawat sulok ng bahay. Titingnan ko kung gaano kalaki na tuklap niya sa bubong natin. Bukas, hindi rin muna ako pupunta sa bukid. Sasamahan na lang muna kita. Sa ngayon, wala tayong ibang gagawin kundi yung maghintay at magdasal. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Kung ano man ang nasa labas ng bahay namin, itaboy niyo po sa pamamagitan ng makapangyarihan mong ngalan. Aalis sa pamamahay namin ang kampo ng demonyong nangangahas na pakialaman kami, Diyos ko. Huwag niyo po kaming hayaang mapahamak. Nagsusumamo po kami sa inyo, aming Panginoon. Mula sa itaas, huling narinig niya ang mahaba ngunit mahinang pagkakalmot ng matutulis na kuko sa yero. Kasabay noon ang biglang pag-angat ng bubong, parang may bumelong tumalon papalayo sa ibabaw ng bubungan. Nagkatinginan ang mag-asawa. Magandang sinyalis iyon nang tuluyan ng umalis ang nilalang. Ilang minuto rin ang tinagal bago napakalma ni Dario ang kanyang asawa. Maging ang bata sa kanyang sinapupunan. Ramdam ang takot at pangambang bumabalot sa buo niyang katawan. Hindi niya magawang iwan ang kanyang asawa. Nababahala siyang maapektuhan ang bata kung ma-stress ito ng gusto sa nangyari. Tinabihan niya ito hanggang makatulog. Dito niya kinuha ang pagkakataong ikutin saglit ang kabahayan. Hindi siya pwedeng magpakampante, lalo ba't mismong sila naranasan ang nakatatakot na pangyayaring yun. Samantala, si Brother Benoy habang pauwi sa kanyang tinutuluyan, natanaw niya sa di kalayuan si Magda, pagod, madumi at parang wala sa sarili. Ang sakit ng buong katawan ko. Parang naubos ang lakas ko, ah. Teka, si Magda ba yun? Anong ginagawa ng dalagang ito sa kalagitnaan ng gabi sa kalsada? Parang nangihina siya. Malapitan ko nga. Kailangan makabalik na ako sa bahay. Hindi pwedeng may makakita sa akin sa ganitong sitwasyon. Baka kung pagdudahin ako. Magda! Ayos ka lang ba? Sino? Ano bang nangyayari sa iyo? Bakit hinang-hina ka na naman? Ayos lang ako. Huwag mo akong intindihin. Ayos ka lang. Tapos, ganyan ang itsura mo. Halika nga. Ihahatid na kita sa bahay ninyo. Huwag na. Itiwan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Eh, tumigil ka nga. Ni hindi ka na nga makatayo ng tuwid. Ano ba kasing nangyari sa'yo? At parang pagod na pagod Wala ka. kang pakialam. Saan ka nga nagpunta? At anong ginawa mo para manghina ka na ganyan? Bakit ba ang dami mong tanong? Nag-aalala lamang ako sa iyo. Gusto lang kitang tulungan. Pues hindi ko kailangan ng tulong mo. Wala ka ring karapatan na panghimasukan ng personal na lakad ko. Bitiwan mo sabi ako. May itatanong lang ako sa iyo, Magda. Magsabi ka sa akin ng totoo. May pinakialaman ka ba sa gamit ko noon nang minsang pinatuloy kita sa kwarto ko? O wala no. Ano naman ang mapapakinabangan ko sa mga antigo mong mga gamit na hindi na mapapakinabangan ng laman ng kwarto mo? Naging kakaiba ang mga kinikilos mo mula nung araw na nagawi ka sa tinutuluyan ko. Parang hindi na ikaw ang dating Magdang nakilala ko. Wala nga akong pakialam sa mga gamit mo. Bakit ba ang kulit mo? Hindi naman kita pinakikialaman sa mga ginagawa mo. Kaya wag mo rin akong panghihimasukan. Diyan ka na. Wala akong gana makipag-usap sa'yo. Gusto ko na makauwi. Marami pa akong kailangan gawin. Ay, saan ko ngayon hahanapin yun? Hindi pwedeng mapunta sa masamang tao ang bagay na yun. Ikapapahamak niya ang paggamit sa libro kong yun. Pati na ang sumpang
binhing pinakatatago ko. Kapag tuluyan niyang tinanggap ito, buong buhay niya daranasin ang pagiging halimaw. Ganun ba kahalaga ang bagay na yun? Para kulitin niya ako ng ganito. Pero hindi ko ito ibabalik hanggat hindi ko nakukuha ang bagay na pinakagusto ko. Napatigil si Benoy na sundan ang dalaga. Umiwas siyang manghinala ito. Napatuloy niyang minamanmanan ang mga kilos nito. Agad siyang umuwi sa kanyang tinutuluyan. Kailangan niyang magkaisip ng paraan para mabawi ang bagay na yun sa dalaga. Kinaumagahan. Sa bahay ng mag-asawang Dario at Rowena, nilibot ang mag-asawa ang paligid sa kanilang kabahayan. Dito nila nakita ang pinsalang ginawa ng nilalang sa kanilang bubungan. Puno ng kalmot ang bubungan. Tanggal ang ilan sa mga bahagi ng kesaming kahoy mula sa pagkakapako nito. Sa itsura pa lamang, halatang sinadya itong pasukin ang loob. Hindi na tuloy maiwasan ni Rowena ang kabahan. Sigurado siya ang target ng aswang na yun. Nakakainis. Grabing perwisyon dulot ng aswang na yun. Ano nang gagawin natin? Baka naman, balikan na naman tayo mamayang gabi. Subukan lang niya. Ipakakain ko talaga sa kanya ang bagong ani kong mga bawang. Mamaya, pupunta ako ng bayan. Kung kinakailangang ubusin natin ang asin sa palengke para ibudbud lang sa kapaligiran ng bahay, gagawin ko. Maprotektahan ko lang kayo mag-ina. Sobra ka naman, Dario. Hindi mo kailangang ubusin ang asin sa palengke para maprotektahan lang ako. Sapat na sa akin yung nandito ka lang lagi. Lalo na kapag sasapit na ang gabi. Ito naman, pinangingiti lang kita. Masyado ka na kasing natatakot dun sa aswang na nanggulo sa atin. Sandali lang ha. Titingnan ko lang muna ang likod bahay. Maghahanap ako ng kahoy na ipapalit dun sa mga nasirang kisame. Sige, maghahanda na rin ako ng makakain mo. Para kapag nagutom ka, may makakain ka. Aba, may kumakatok. Sino yan? Tia Anita? Bakit po kayo nandito? Napasugod po kayo. Nandyan ba si Dario? Opo. Hindi siya pumunta sa bukid. May inaayos po kasi siya dito sa bahay eh. Bakit ho? Itatanong ko lang sana sa kanya kung nagawi ba rito sa inyo si Magda. O di kaya'y nakausap man lang ba ninyo bago siya mawala ngayong araw na ito? Nawawala ho si Magda? Mula pa kagabi, hindi siya umuwi ng bahay. Pagkagising ko, sinilip ko ang silid niya. Hindi naman magulo ang kama. Baka lang ikako dito nakitulog sa inyo. Naku, hindi ho. Ang huling kita ko ho sa kanya yung gabing hinatira niya kami ng binagol. Hindi ko lang po sigurado kay Dario. Baka kung nagkausap sila kahapon ng umaga. Nag-aalala na ako sa batang yun. Napapadalas na kasi ang paglalakwatsan niya ng alanganing oras ng gabi. Ay uso pa naman ngayon ang pagkawala ng kababaihan. Kaya natatakot ako. Baka kung napaano na siya. Hindi naman ho siguro mapapahamak ang anak niyo. Matapang na babae si Magda. Kaya walang masamang mangyayaring masama sa kanya. Baka ho, napagawi lang siya sa ibang mga kaibigan niya. Walang gaanong kaibigan ng batang yon. Maliban kay Dario. Wala siyang malapit na kaibigan na pinupuntahan. Ay, saan na kaya nagpunta ang batang yon? Hayaan niyo po. Sasabihin ko po mamaya kay Dario. Pagkatapos niya hong ayusin ang bahay namin. Ay kung sakasakali na magkaoras siya, tulungan niya sana akong hanapin si Magda. Sige ho, Tia. Sasabihan ko po si Dario. Puntahan niya na lang ako sa bahay. Kapag nasabihan mo na ha, salamat. Ay papano, maiwan na kita, Rowena. Mamaya ko na lang sa kanya sasabihin. Baka makaistorbo lang ako sa paggawa niya ng
Mga sira dito sa bahay. Makakapaghintay naman yata yung si Tia. Mahal ko, pakiabot nga yung tools ko sa lagayan ko. May nakalimutan kasi akong dalhin. Sige, nandyan na! Inabot na rin ng maghapon si Dario matapos ayusin ang mga kukumpunihing sira ng kanilang bahay. Kaya halos nakalimutan na ni Ruel ang banggitin sa asawa ang patungkol sa pagkawala ni Magda. Kaya nang sumaglit si Dario sa palengke para makapamili ng pagkain nila, nakasalubong niya ang tiyahin nito. Dito nabanggit dito ang insidenteng nangyari kay Magda. Nagtatampong umuwi si Dario sa kanila. Pasudyang tinanong si Rowena. Dario! Asawa ko, bakit padabog mong isinara ang pinto? Nagpunta ba dito si Chang kanina? Ay, oo nga pala. Nakalimutan kong banggitin sa'yo. Busy ka kasi sa mga ginagawa mong sira dito sa bahay. Nakalimutan? O ayaw mo talagang banggitin? Ha? Anong ayaw kong banggitin sa sinasabi mo? Nagkita kami ni Chang sa palengke. Sinabi niya sa akin na pumunta siya dito. Humihingi ng tulong para hanapin si Magda. Ang sabi mo raw, busy ako at di pwedeng istorbohin. Teka, wala akong sinasabing ganyan sa kanya. Ang sabi ko, mamaya na kasi meron ka pang ginagawa. Sasabihin ko naman sana sa'yo na pumunta siya dito, pero pagkatapos sana ng trabaho mo. Siya rin mismo nagsabi na kapag may oras ka, tutulungan mo siyang hanapin si Magda. Bakit wala ka man lang nabanggit sa akin kanina pa? Sinasadya mo bang hindi ipaalam sa akin yun? Sinabi ko naman sa'yo diba kanina? Nakalimutan ko lang. Ibang nakalimutan sa ayaw banggitin. Bakit pa pakiramdam ko? Sinadya mo talagang hindi agad sabihin sa akin yun. May sama ka ba ng loob sa pinsan kong si Magda? Wala akong sama ng loob kay Magda. Pero may pagkakataong ilang ako sa kanya, yun lang. Hey, Sa reaksyon mong yan, ramdam kong mas naniniwala ka sa sinasabi ng tiyang mo kaysa sa akin. Dario, ako ang asawa mo. Ako pa talagang pagdududahan mo, ha? ang daming oras na nasayang. Dapat kanina ko pa natulungan si Chang na hanapin si Magda. At ano? Iiwan mo ko nitong mag-isa dito sa bahay? Na magulo at sira pang bahay? Nag-iisip ka ba naman, ha? Tama naman siguro ang desisyon kong tapusin mo munang kumpunihin dito kesa hanapin ang pinsan mo. Makakapag-intay naman ang tiyang mo sa'yo. Pwes, hindi makakapaghintay ang mga oras na nasayang sa pagkawala ni Magda. Paano kung sa ginawa mong to, napahamak na siya ng tuluyan? Maibabalik mo pa ba ang mga nasayang na oras na nagawa ko na siyang mailigtas sana? Dario naman. Hinding-hindi mo na maibabalik ang buhay ni Magda kapag tuluyang napahamak siya. Kung sinabi mo agad sa akin to kanina, sana hindi ako ngayon nagagalit ng ganito. Dario! Nagawa niya talaga akong sigawan at talikuran. Nang dahil lang sa Magdang yun, mas mahalaga ba siya sa akin? Kesa sa akin na asawa niya. Nakalimutan pa niyang buntis ako. Labis ang hinagpis sa puso ni Rowena. Wala talaga siyang intensyong kaligtaan na sabihin ang lahat kay Dario. May hinala siyang kagagawa ng tiyahin nito na pag-awayin silang mag-asawa. Walang imikang kumain ang mag-asawa sa hapagkainan. Palihim naman niyang pinagmamasdan si Dario. Inihintay na gumawa ito ng paraan para sila magkaayos. Pero matapos nitong kumain, dumiretso si Dario sa maliit na bodega. Agad na inasikaso ang mga dadaling gamit para sa bukid kinabukasan. Pagkatapos dumiretso na ito sa silid para magpahinga. Naiwang mag-isa si Rowena sa kusina. Mag-isang nag-imis ng kanyang pinagkainan. Sumunod siya sa kwarto. Nakita niyang nakatalikod itong natutulog sa kanilang kama. Tumabi siya rito
Pinikit ang mga mata. Hinintay niya kung haharap ito sa kanya, pero nabigo siya. Di niya namamalayang nakaidlip na siya. Pagdilat ng kanyang mga matay, wala na si Dario sa kanyang tabi. Bumangon siya. Hinanap ang asawa. Wala ito sa buong kabahayan. Walang paalam itong umalis. Nagdesisyong hanapin ang nawawalang si Magda. Aling Anita, bakit nyo kasi hinayaang magpagala-gala kung saan si Magda? Alam mo namang minor de edad pa ang bata. Nasa tamang edad na siya. Kaya nga tiwala akong hindi siya gagawa ng ikapapahamak niya. Brother, sumama ka sa amin para tumulong sa paghahanap, kaya huwag mo na akong sermonan. Baka lang kasi may ginawa si Magda na nagtutulak sa kanyang kumilos ng kakaiba. Masama kasi ang kutob ko. Itigil mo ang paghihinala mo ng masama. Hindi kanya ng anak ko. Tama na yan. Hanapin na lang natin siya. Walang maidudulot ang pagtatalo ninyo sa paghahanap kay Magda. Ay, Magda anak, nasan ka na ba talaga? Chang, kalma lang. Makikita rin natin siya. Pasensya na Dario, kung naabala kita ha. Wala po yun, Chang. Tutulong naman po talaga ako. Kahit anumang oras. Salamat. Kung wala kayo, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, Dario. Chang, ang mabuti pa, umuwi na kayo sa bahay niyo. Kahapon pa po kayo naghahanap. Alam kong pagod na rin po kayo. Kami na lang pong bahalang maghanap kay Magda. Iuuwi ko po siya kaagad sa inyo kapag nakita ko na po siya. Pero paano ka? Katuwang ko naman po si Brother Binoy. Ayos lang po ako. Mas bata at mas malakas naman po kami kesa sa inyo. Magpahinga na lang po kayo sa bahay ninyo. Susubukan kong daan ng mga dating lugar na madalas namin puntahan noon. Ay sige, ikaw ang bahala. Basta balitaan mo ko kapag nakita mo siya. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi ninyo. Ikaw rin, iho, mag-iingat ka. Sige na, Brother Binoy. Sa ibang lugar ka maghanap. Ako naman, sa mga dati naming napupuntahan. Sige, iho. Sana nga ako ang makakita sa kanya para makumpirma ko nga yung mga hinala ko sa kanya. Mag-isang tinahak ni Dario ang mga lugar na madalas nilang puntahan noon nila Magda. Mula sa park, burol, sapa, maging ang mga kakahuyang madalas nilang akyatin. Pinuntahan niya pero ni anino ng dalagay wala siyang nakita. Muli siyang naglakad, pilit na inaalala ang isa pang lugar na hindi niya pa napupuntahan. Sa di kalayuan, narinig niya ang malakas na lagaslas ng tubig. Hinanap niya ang daan papunta sa lugar na yun. Sa bandang unahan, kitang-kita niya ang isang talong napakaganda. Sa likuran noon ay may isang kuweba. Dito siya nagmadaling maglakad. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Ito ang isa sa pinakapaboritong lugar nilang punta noon ni Magda. Tumawid siya ng talon. Pinasok ang bungad ng kuwebang nakatago roon. Sa loob nito, malamig ang hangin. Madilim ang paligid. Tanging ang flashlight lang na hawak niya ang nagsisilbing ilaw para makita ang kapaligiran. Dahan-dahan siyang humakbang papasok roon. Sa bandang unahan, nakita niya ang nakahandusay na si Magda. Diyos ko! Magda! Kumising ka! Magda! Ano ba nangyari sa'yo? Paano ka napunta rito? Halika nga! Bumangon ka dyan! Dario, Oo, ako nga. Anong ginagawa mo rito? Bakit mo pinuntahan ang kuwebang to? sabi ko na nga, kapag nawala ako, hahanapin mo ko. Pasaway ka talaga. Alam mo bang kahapon pa nag-aalala ang tiyang sa'yo? Hindi na siya halos makatulog sa kaiisip kung napaano ka na. Bakit ka ba nandito?
Namiss kita, Dario. Namiss kita. Teka nga, huwag kang ganyan. Bumangon ka dyan, Magda. Ang init ng katawan niya. Para siyang nilalagnat. Sandali. Basang-basang damit mo ah. Kailangan mo palit ng damit. Ano bang nangyayari sa yung babae ka? Inilapag ni Dario si Magda sa mahabang batong nakalatag sa kuweba. Dito niya pinunasan ng tuyo niyang damit ang dalaga. Inilabas mula sa kanyang lalagyan ang ilang tuyo niyang mga damit. Nang humarap siya sa dalaga, natigilan siya. Kahit nasabihin pang pinsan niya ito, babae pa rin naman talaga si Magda at maganda. Nang mga sandaling iyon, kinailangan niyang hubarin ang basang damit ng dalaga. Para hindi ito magising, dahan-dahan niyang tinanggal ang pagkakasara ng botones ng kanyang pangitaas. Maging ang suot nitong mahabang pantalon. Isusuot na sana niya ang tuyong t-shirt niyang dala nang bigla itong bumangon at yumakap sa kanya. Magda, sandali. Huwag kang yumakap sa akin. Binibihisan pa kita. Nilalamig ako. Gusto kong tumabi sa'yo. Talagang lalamigin ka kung hindi mo isusuot ang damit ko. Basang-basa ka kanina pa. At kung hindi kita bibihisan, lalong tataas ang lagnat mo. Hindi naman ako nilalagnat. Ayos lang ako. Tumigil ka nga dyan. Anong hindi ka nilalagnat? Ang init ng katawan mo. Kung hindi ka susunod sa akin, lalong lalala ang sakit mo. Wala akong sakit. Pero itong puso ko, ito yung sobrang sakit, Dario. Dario. Magda naman eh. Sabi nang huwag mo sabi akong yayakapin. Matutumpa tayo sa ginagawa mo. Dario, hindi mo ba nararamdaman ang pintig ng puso ko? Ang init ng pagmamahal na pinapadarama ko sa mga yakap ko. Dario, gusto kita. Mahal kita. At gagawin ko ang lahat para mahalin mo ako. Talagang nilalagnat ka na. Wala ka na sa sarili mong katinoan. Bitiwan mo na ako, Magda. Mali itong ginagawa mo. Dario! Hindi! Matutumpa tayo! Dario, nasalo mo ko. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Tumayo ka na sa pagkakadagan mo sa akin. Kailangan mo na magbihis. Dario. Ano ba naman to? Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Bigla akong kinabahan sa nakakapang-akit na kilos ni Magda. Patawarin mo ako, Dario. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko napipigilan pang ang sarili ko. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Dario. Magda! Hindi natanggihan ni Dario ang pang-aakit na ginawa sa kanya ni Magda. Kahit anong gawin niyang pagpigil sa kanyang sarili, nanaig pa rin ang likas sa pagtugo ng isang lalaki sa halik ng isang babae. Nakalimot siya ng tuluyan na angkin ang dalaga. Nakatulugan na lamang nila hanggang kinaumagahan ang pinagsaluhan nilang dalawa. Nang magising sila, nagsimulang mahiya si Dario sa dalaga. Alam kasi niyang mali ang bagay na namagitan sa kanila. Kaya hindi niya ito inimikan hanggang sa maihatid niya ito sa bahay ng tiyahin. Dumiretso naman si Dario sa bukid. Ibinali sa bukid ang tensyong nadarama mula pa kanina. Samantala, si Magda naman ay hindi mapakali sa kanyang kwarto. Masayang ninanamnam ang pinagsaluang sandali nila ni Dario. Napakasaya ko. Gusto rin pala ako ni Dario. Ngayong may nangyari na sa amin, magkakaroon na ako ng dahilan para palagi siyang makita at mapuntahan. Magda! Anak! Lumabas ka nga riyan. Mag-asikaso ka naman rito sa bahay. Ayusin mo ang kalat na iniwan mo! Magda!
Nakakainis. Panira talaga ng moment. Ano ho? Ano? Hindi ka kikilos. Magkukulong ka na dyan sa kwarto mo. Matapos mong gumala, hihilata ka riyan. Ayoko nga. Pagod ako. Hindi mo ko pwedeng istorbohin. Ikaw ang nakakakita. Di ikaw ang gumawa. Anong sinabi mo? Ako pa talaga na nanay mo ang uutusan mo? Hoy, Magda! Naririnig mo ba yung sarili mo? Anong nakain mo? Sasagot-sagutin mo ako ng ganyan. Kaya nga ba ayoko nang umuwi rito eh. Napapagod ako sa kauutos ninyo. Ano bang nangyayari sa'yo? Mula nang nawala ka, naging ganyan ka nakabastos. Pagsabi ka nga sa akin, anong ginawa mo sa 2 gabing nawala ka? Wala kang dapat na malaman sa mga nangyari sa akin. Talagang nakikipagmatigasan ka sa akin. O halika rito, tuturuan kita ng leksyon. Hindi ako papayag na basta mo na lang ako baliwalain. Halika! Itiwan niyo sabi ako eh. Hindi ako susunod sa'yo. Hindi na ako ang dating Magda. Magtigil ka! Hindi kita pinalaki ng ganyan. Kaya huwag mo akong pagtataasan ng boses! Ayaw mo talaga akong bitawan na. Ayaw mo! Ay, Diyos ko. Ang mga mata ng anak ko namumulat. Parang handa akong sagpagin. Ayokong saktan ka. Pero mapipilitan akong gawin yon kung patuloy mo akong kakalit ka rin. Huwag mo ko sasaktan. Hindi na kita pakikialaman. Sa uli-uling gawin mo sa akin to, hindi ako magdadalawang isip. Nagilitan niya malamang mong lieg. Ay, Diyos ko. Ano bang meron sa anak kong ito? Hindi naman siya dating ganito. Ang lahat ng mga ikinikilos niya, naging kakaiba. Saan niya nakuhang nakatatakot yung mga tingin? Ayokong ipakita sa iyo ang nakakatakot kong anyo para hindi mo maranasan ang galit ko. Kailangan mong sumunod sa lahat ng sasabihin ko. Naiintindihan mo ba? Oo, anak. Kung yan ang gusto mo, gagawin ko ang lahat ng sinasabi mo. Sa takot niyang makita ang pagbabanta ni Magda, naging maingat at iwas si Anita sa lahat ng ginagawa ng kanyang anak. Sa tuwing nasa bahay na ito, bibihira niya itong kibuin at kausapin. Ayaw niyang muling maranasan ang nakatatakot na magabanta ni Magda. Mabilis na lumipas ang mga buwan, lalong nagpakita ng kakaibang ugali si Magda. Hindi lang sa kanyang ina, maging sa ibang tao, maging ang mga kakilala nito't dating kaibigan, naging mailapa, iwas at tila may sarili itong mundo. Maliban na lang kapag si Dario ang kaharap nito, magiliw, masayahin at malambing ito sa kanya. Kaya mas lalo itong nairita kapag nagpupunta ito sa kanilang bahay. Hindi pa nga ayos ang alitan nilang mag-asawa, dadagdagan pa ng problema nila ang panay-panay na pagtambay nito sa kanilang bahay. Rowena, anong oras ang dating ni Dario? Maya-maya pa siguro. Pauwi pa lang yun eh. Magda, wala ka bang ibang gagawin? Bakit ba lagi ka na lang nandito sa bahay namin? Wala. Marami naman akong bakanting oras. Hihintayin ko ang pagdating ni Dario. Hindi na talaga ako komportable sa ginagawa ng babaeng to ah. Hindi ako papayag. Nang dahil lang sa kanya, magkakaroon ng lamat ang pagsasama naming mag-asawa. Siya nga pala, Rowena. May dala akong paboritong pagkain ni Dario. Mamaya mo yun ihain ha, pagdating niya. Sigurado akong kakainin niya yun. Matanong lang kita, Magda. Alam ba ng nanay mo yung ginagawa mo? Wala siyang alam. Pero hindi niya ako pwedeng pakialaman. Kaya huwag mo kong intindihin. Gawin mo lang ang trabaho mo rito sa bahay niyo. Excuse me, Magda. Alam mo naman siguro kung sino ko, no? At sa kung sino ka rin sa pamamahay na to. Ayokong masaktan ka sa sasabihin ko pero hindi naman yata tamang pumunta ang isang dalagang katulad mo
sa pamamahay ng lalaking may asawa na. Excuse me rin, Rowena. Gusto ko lang ding ipaalam sa'yo na matagal na kami magkasama ni Dario. Bago ka pa niya nakilala at maging asawa. Kaya kung ipapaliwanag mo sa akin kung sinong may mas karapatan sa ating dalawa, ako yon. Mula pagkabata, sanggang dikit na kami. Alam mo ba, lahat ng bagay ng tungkol sa kanya, alam ko yun. Ultimo amoy ng utot niya kabisado ko. Kaya pwede ba, huwag mo kong sisitahin sa ginagawa ko. Dahil hindi mo ko basta mapapaalis rito. Lalo na ng ego mo. So anong gusto mong tumbukin? Na may karapatan ka ngayon sa asawa ko? At hindi kita pwedeng pagsabihan? Magda, hindi na ako komportable sa pagdikit-dikit mo sa asawa ko. At ayokong isipin na nilalandi mo siya at lalo't magpinsan kayo. Hindi lang ako basta pinsan lang ni Dario. Kaya kong ipagduldulan yung salitang yan sa mukha mo. Anong sabi mo, ha? Anong kaguluhan to? Bakit ganyan itsura nyo? Ay, Dario, wala naman. Nag-uusap lang kami ni Rowena. Anong nag-uusap? Bakit maglilihim pa tayo sa asawa ko? Mas magandang marinig niya mismo ang dahilan ng pagtatalo natin. Ano ba kasi yun? Pagod na nga yung tao. Problema agad ang isasalubong nyo sa akin. Rowena, intindihin mo naman si Dario. Hindi itong oras para pag-usapan yan. Halika, may dala akong pagkain. Punta tayo sa kusina. Magda, pwede ba umuwi ka na sa inyo? Huwag ka na munang pumunta dito sa bahay kung pwede. Lagi naman akong pumupunta rito Bakit ngayon? Bigla mo akong pagbabawalan. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Dario? Umuwi ka na sa inyo? Hindi, ayoko. Dito lang ako. Hindi mo pa nga tinitikman ang dala kong pagkain para sa'yo. Pwede ba, Magda? Huwag mo nang dagdagan ng inis at pagod ko. Umuwi ka na. Iwasan mo na rin ang pagpunta-punta mo dito. Dario, huwag mo akong ipagtabuyan. Gusto kitang makasama, makausap, makakwentuhan, at hindi ako aalis rito. Hindi ko gagawin ang gusto mo. Ano ka ba, Magda? Bingi ka ba? Pinapamukha na sa'yo ang lugar mo. Nakikipagmatigasan ka pa rin? Gumising ka nga sa panaginip mo? Hindi! Ayoko! Hindi ako aalis rito hanggat wala kang sinasabi sa akin sapat na dahilan para iwasan kita. Gusto mo ba talagang malaman, ha? Dario, Itigil mo ng pagbuntot-buntot mo sa akin. Wala kang malalim na puwang sa buhay ko. Wala ka ring dahilan para ipagsiksikan mo sa akin ang sarili mo. Maganda ka, dalaga at matalino. Huwag mong iburong sarili mo sa nakaraan mo. Oo, close tayo. Overprotective ako. Inaalagaan kita at binabantayan. Kasi nga pinsan kita. Kababata. Alam ng lahat ng tao dito kung mag-ano tayo. Kaya kahit ano pang isipin mo, hindi na magbabago ang katotohanan. Magpinsan lang tayo. Hanggang doon na lang yun. Yan ang ipasok mo sa kukote mo. Magda, ngayong narinig mo na ang totoo, dapat lang sigurong umuwi ka na sa inyo. ngayon mo pa talaga sasabihin sa akin yan. Kung kailan may gusto kong ipagtapat sa'yo. Nakakainis ka, Dario. Mabuti naman at napagsabihan mong pinsan mo. Ang akala ko kasi, mas papaboran mo pa rin yun kesa sa akin. Ginawa ko lang ang sa tingin kong tama. Gusto ko na magpahinga. Matutulog na ako. Sinaway mo nga ang pinsan mo, pero ang alita nating dalawa, ni hindi mo man lang magagawa ng paraan para maayos? Hindi pa ba sapat sa'yo yung ginawa ko, ha? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Dario naman, asawa mo ko. Buntis ako. Bakit ngayon? Hindi ko na nararamdaman ang pag-aalaga mo sa akin. Bigla ka na rin nagbago. Dario, ano ba talagang nangyayari sa'yo? Pagod lang ako. Kaya mainit ang ulo ko.
Huwag mo na muna akong sabayan, pwede? Gusto ko ng tahimik na kapaligiran. Yung makakapagpahinga ako. Alam mo, sa ginagawa mong pag-iwas sa mga tanong ko, ipinapakita mo lang sa akin na nataliwas lahat ng mga sinabi mo kay Magda. Ang tunay na nararamdaman mo. Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyong dalawa para magkaganyan ka. Walang nangyari sa amin. Naguguluhan lang ako sa mga bagay-bagay. Lalo na nang bumalik tayo rito. Umuwi tayo dito dahil sa kagustuhan mo. Pero dahil din doon, nag-aaway na tayo. Ano ngayon ang gusto mong palabasin? Nang dahil sa pagdadala mo sa akin dito, nagulo na ang mundo niyo ni Magda? Rowena, ano ba? Manahimik ka nga muna. Natutuliling ng tenga ko sa ingay ng bibig mo. Kung gusto mo ng tahimik na pamamahay, pabayaan mo muna ako. Iniiwasan ko na nga magtalo tayo. Nang gagaslight ka pa. Please lang, kahit saglit, itikom mo yung bibig mo. Sa mga nakikita ko sa kanya, hindi totoong mga sinabi niyang walang nangyari sa kanila ni Magda. Kaya niya pinagtabuyan ng pinsan niya. Dahil may mas matindi siyang dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Sana lang mali ang hinala ko. Sana lang talaga nagkakamali ako ng kutob ko sa kanilang dalawa. Hindi pinatulog si Rowena sa muling pagtatalo nilang mag-asawa. Magkahiwalay sila ng tulugan. Siya sa kwarto, habang sa salas naman si Dario. Maaga nitong inayos ang kanyang mga gamit at umalis ng madaling araw. Rinig ni Rowena mula sa kwarto ang pagsara ng kanilang pintuan. Dito nakaramdam ng bigat ng katawan si Rowena. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang alitan nilang dalawa. Samantala, si Magda, bumalik siya sa kuwebang minsan niyang tinuluyan. Masama ang loob nito sa mga sinabing iyon ni Dario. Hindi ito umuwi sa kanilang bahay. Gusto niyang magkausap silang muli ni Dario. Madaling araw noon, inabangan niya si Dario papunta sa kanyang bukirin. Nang makita niya itong naglalakad, agad niya itong pinuntahan. Dario, Anong ginagawa mo rito? Ang aga-aga nasa galaan ka? inaabangan talaga kita. Gusto kitang makausap. Hindi mo pa rin ba naiintindihan lahat ng sinabi ko sa'yo kagabi? Itigil mo na to. Ayoko nga. Mahirap bang intindihin ang sinasabi ko? Magda, umayos ka nga. Nang dahil sa'yo, napapadalas ang away namin mag-asawa. Ginagawa ko ito para iiwas ka sa gulo. Iiwas talaga sa gulo? O dahil ako ang iniiwasan mo? Tama na. Walang patutunguhan ng pag-uusap nating ito. May pupuntahan pa ako. Sandali lang. Mag-usap na muna tayo. Ayoko ng ganito. Magda, ano ba? Bakit bang kulit mo? Ang tigas-tigas ng ulo mo. Huwag mo nang ipagpipilitan pang sarili mong magkakatuluyan tayo. Hindi nga pwede. Kaya ba iniwan mo ako rito? Dahil sa unang kasalanang nagawa natin? At ngayon, pangalawang beses na may nangyari sa atin. Iiwasan mo na naman ako. Dario naman, ikaw lang ang tanging lalaking kumalaw sa akin. Bakit hindi mo ako magawang panagutan? Kung may nangyari man sa atin nun, dahil yun sa kapusukan, dala ng kuryosidad ng ating kamusmusan. Yun lang yun, Magda. Dario, mahal kita. Mahal na mahal kita. Sa pagkakataong ito, ako naman ang piliin mo. Mali. Hindi nga pwede. Magkadugo tayo. Magpinsan. Hindi pa ba sapat na dahilan yun, Magda? At isa pa, may asawa na ako ngayon. Buntis si Rowena. Sa kanya ako may pananagutan. At hindi sa'yo. Hindi kita pwedeng piliin. Dahil wala akong dapat na panagutan sa'yo. Paano kung sabihin ko sa'yo na buntis din ako, na nagbungang namagitan sa ating dalawa noon? Pipiliin mo na ba ako?
Pananagutan mo na rin ba ako? Ano? Dario, buntis ako. Hindi ba yun lang naman ang kailangan mo? May sapat na akong dahilan para panagutan mo ko. Hindi. Hindi rin pwede yan. Ipalaglag mo yung batang yan. Hindi ka pwede magbuntis. Anong sabi mo? Dario, anak mo ang batang ito. Tapos ipapalaglag ko? Hindi ako papayag. Lalong hindi ako papayag na tuluyang maghiwalay kami ni Rowena. Dahil sa'yo at dahil lang sa batang yan. Hindi! Anak ko to. Anak nating dalawa. Hindi mo man lang ito aakuin. Ako ang magpapalaki sa kanya, pero hindi ako papayag na papatayin mong kaisa-isang anak ko sa'yo. Walang dapat na makaalam ng tungkol sa bagay na to. Ipapalaglag mo yan sa ayaw mo man o sa gusto. Ano ba? Dario, bitiwan mo ko. Huwag mo akong saktan. Hindi mo magugustuhan ang makikita mo sa akin kapag itinuloy mo yung binabalak mo. Sasama ka sa akin. Hahanap tayo ng taong magtatanggal sa batang yan. Ano ba? Hindi siya pwedeng mabuhay sa mundong ito. Mas lalong hindi ako papayag. Bitiwan mo ko. Bubuhayin ko ang bata. Ano ba? Huwag ka nang makipagmatigasan. Hindi mangyayari ang sinasabi mo. Wala na pala akong pagpipilian. Ayaw mo akong panagutan. Gusto mo ring patayin ang bata. Kaya hindi ko kayo hahayaang maging masaya ni Rowena. Kung hindi ka mapapasakin, mas mabuti pang wala ring makagisdang ama ang ipinagbabantas ni Rowena. Ikaw na lang ang kailangang mawala. Magda! Isa kang halimaw! Mamamatay ka! Mamamatay ka! Dala ng galit ni Magda. Ipinakita niya kay Dario ang tunay niyang anyo. Isang anyong ginusto ni Magda mula ng aksidente niyang mainom ang isang botelyang lalagyang nakuha niya sa kuwebang napuntahan. Ilang taon na rin ang kanyang ginugol para tuluyang makontrol ito. Kundi dahil sa mga bagay na nakuha niya sa baol, hindi niya magagawang kontrolin ang lahat ng bago niyang kakayahan. Kasabay ng mahinang pakiusap ni Dario, nakaawaan siya. Ang pag-aalingaw-ngaw sa Sitio Bulao, nang malakas niyang pagsigaw, ang matinding galit at hinagpis na ginawa nito kay Dario. Naulinigan ang buong sitio, natigilan at nagtaka ang lahat, maging si Brother Benoy. Mag-isang naglakad pabalik sa simbahan na kanyang tinutuluyan. Maya't maya pa'y isang kaluskos sa halamanan ang kanyang napansin. Nilapitan, sinilip niya ito. Bigla siyang napaatras nang tumambad sa kanyang harapan ang papalapit na isang malaking baboy ramo. Baboy. Ang laking baboy ramo. Siya! Siya! Bakit niya ba ako sinusundan? Ano bang problema nito? Ay, Diyos ko! Naku, tingnan ninyo may baboy ramo. Ano yan? Bakit naglaking yan? Ano bang ginagawa niyo rito? Umuwi na kayo sa inyo! Ay, napakalaki niyan. Lumayo na tayo. Baka tayo pang pagbalingan niyan. Bilis na. Ay, naku, galit yata. Ako ba ang puntirya niya? Pero bakit? Ikaw na nilalang ng kadiliman. Wala kang karapatan sa lugar na ito. Lumayas ka sa harapan ko. Lubayan mo ako! Hindi natinag ang hayop kahit anong taboy na ginawa ni Brother Benoy. Kamuntikan pa nga siya nitong kagatin. Mabuti na lang naging mabilis ang kanyang pagkilos. Nakailag siya sa pagsugod nito. Matapos noon, agad siyang umusal ng panalangin. Hinarap ang nangangalit na baboy. Nang lumayo ito sa kanya, kinuha niya ang pagkakataon na yun para makuha ang kanyang bertud. Nakapasok siya sa kanyang bahay. Tiningnan ang isang kalendaryo na tanging siya lang ang nakakaintindi. Kaya pala ganito ang nangyari.
Ito ang gabing pinakamalapit sa buwan sa mundo. Nangangahulugan lang na may nagbabadyang panganib. Napalingon siya sa labas ng kanyang bintana. Muling umalingaw-ngaw ang sigaw sa di kalayuan. Doon tuluyang nagkagulo ang sityo. Nagpulasan ang mga tao sa kanilang bahay. Umiwas sa panganib sa mga babalang hatid ng sigaw na yun. Samantala, masama ang pakiramdam ni Rowena. Nakahiga lamang ito sa kanyang higaan habang sapo ang 6 na buwan niyang ipinagbubuntis. Sumakit naman ang kanyang tiyan. Aray, bakit ganito? Ang tiyan ko parang naninigas sa sakit. Aray, baby ko, ano bang problema mo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Aray. Ano yun? Oh, parang may bumagsak na naman sa bubungan namin. Oh, Diyos ko. Ngayon po talaga. Kung kailan hindi ako makakilos ng maayos. Dario, umuwi ka na. Sa pagkakataong ito, kalimutan mo munang tampuan natin. Aray. Ano yun? Ang aswang talaga. Binabalikan niya talaga ako. Ano na ngayon ang gagawin ko? Manda ka sa akin. Mahihirapan kita bago ko kainin yung anak mo. Tumigil ka na! Wala akong kasalanan sa'yo! Lubayan mo ako! Pakiusap! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Hindi ako makakilos! Tulungan niyo ako dito! Mga kapitbahay! Naalarma ang lahat sa paghingi ng tulong ni Rowena sa kanyang bahay. Si Aling Anita, Brother Benoy at iba pang mga kapitbahay. Naaninag ang maitim na anino ng nilalang sa bubungan nila. Pinuntahan ng dalawa si Rowena. Binuksan ang pinto, tinulungang makalabas doon. Ang ibang kapitbahay naman, pilit na itinataboy ang aswang, papalayo ang tatlo nang muli nilang marinig ang malakas na ugik ng baboy ramo sa tabi ng kakahuyan. Sumigaw si Aling Anita. Sinabihan ang lahat na huwag makialam. Nagtaka si Brother Benoy sa ginawang iyon ng matanda. Nagbulasang muli ang mga tao. Umiwas na habulin sila ng nilalang. Kaya naiwan ang tatlo sa tapat ng bahay ni Rowena. Napahinto sila sa kanilang kinatatayuan. Hindi nila mawari kung anong gagawin sa harap ng baboy ramo na yun. Lalo na kapag lumabas ito sa kanyang pinagtataguan. Bigla silang napalingon sa malakas na pagaspas na tila malaking kumot nitong bakpaka. Bumaba ito sa tabi ng bahay. Siya ring paglaho ng tinig ng baboy sa di kalayuan. Lumapit sa kanila ang aswang, tangan ng isang malaking lumang sako na may lamang loob. Ibinagsak iyon sa kanilang harapan. Napatulala ang tatlo. Kaharap nila ang aswang na kinatatakutan ng lahat. Nakakatakam. Nakakagigil ang iyong amoy. Totoo ba to? Nasa mismong harapan ko ang isang aswang. Ay siya nga. Ganyan pala ang totoo niyang itsura. Hindi ako pwedeng magkamali. Totoo nga ang sinabi niya sa akin doon. Oh, Diyos ko, tulungan niyo po kami. Sumasabay pa sa sakit ng tiyan ko ang takot na nararamdaman ko. Rowena, tumakas ka na. Siguradong ikaw at ang bata sa sinapupunan mo ang gusto niyo makuha. Hindi, ayoko. Unahin mo na ang kaligtasan mo. Kaya namin ang sarili namin. Ang isipin mo,
ay ang kaligtasan ng batang nasa tiyan mo. Sama-sama ho tayong tatakas. Hindi ako papayag na maiwan kayo. Nagpapakabayani ka ba, Rowena? Wala kang magagawa. Huwag ka ring mag-alala. Hindi ko naman kayo paghihiwa-hiwalayin. Magkakasama ko kayong kakainin. Ihuhuli ko nga lang kayong mag-ina. Kilala mo ko? Ako talaga ang pinupuntirya mo? Oo naman. Ano bang hilig namin mga aswang? Hindi ba? Mga sanggol. Aling Anita, kumilos ka na. Samahan mo na lang si Rowena. Kailangan nating masiguro ang kanyang kaligtasan. Ay, pwede bang wag ako? Hindi ko siya magagawang iligtas. Ano bang sinasabi niyo? Ilalayo mo lang naman siya rito. Siguradong pauwi na rin si Dario. Sasaklolohan niya ako dito. Siguruhin mo lang na ligtas si Rowena bago man lang makabalik si Dario. Anong sabi mo? Pagbalik ni Dario. Hindi ko pwedeng gawin yon. Mananagot ako. Hindi kita pwedeng sundin. Ano bang sinasabi niyo, Aling Anita? Kaligtasan ni Rowena ang pinag-uusapan natin dito. Kaya kumilos ka na. Gawin mo sinasabi ko. Hindi nga pwede. Ako naman ang mananagot sa anak ko. Ayoko nang madamay pa ako sa inyo. Ay, tiyan na nga kayo. Aray, ang tiyan ko. Ang sakit. Nahihirapan akong makatayo at makakilos. Aling Anita, saan ka pupunta? Magaling. Masunurin ka talaga. Ngayon, uunahin ko muna ang lalaki. Halika! Bitawan mo ako! Brother Binoy! Mag-iingat ka! Diyos ko, nasan ka na ba, Dario? Iligtas mo kaming lahat! Sandali! Ang mukhang ito! Kilala ko na ang aswang! Mahigpit ang pagkakahawak ni Magda sa misyonaryo. Kitang-kita nito ang malapitan. Ang pamilyar na mukha nito, hindi siya makapaniwala. Ang nakatatakot na mukha nito ay ang dalagang pinagbalaan lang niya noon. Hindi pa nga siya nagkamali. Si Magda ay nakialam na sa mga gamit niya. Ang aswang ay nanggugulo na ngayon sa Sitio Bulao. Nagpupumigla si Brother Benoy mula sa pagkakahawak ng aswang. Kahit man isa siyang misyonaryo, marami pa rin siyang alam tungkol sa mga aswang. Isa siyang dating apprentice ng albularyo. Kaya sinabuyan niya ng asin at suka ang mukha nito. Bago siya mabitawan ng aswang, nagawa nitong kalmutin ang kanang braso nito. Walang iya ka. Misyonero ka. Sinunog mo ang mukha ko! Nakakainis! Nabitawan nga niya ako. Sinaktan niya naman ang braso ko. Brother Binoy, ayos ka lang ba? O Diyos ko, ang daming dugong umaagos sa braso mo. Tulungan niyo kami! Kung sino mang nakakarinig sa amin, tulong! Huwag ka na magtawag. Kahit anong tawag mo sa kanila, walang gusto tumulong. Ngayon ko lang nauunawaan ang lahat. Ano ang ibig niyong sabihin? Bakit? Plinanong lahat ng aswang na ito pagsugod sa iyo. Kaya pala una pa lang, kakaiba na ang kilos ni Aling Anita. Wala talaga siyang balak na tulungan ka. Parte lang ito ng kanilang patibong. Ang aswang, mag-iingat ka. Si Magda yan. Ano ho? Si Magda? Paano ho siyang naging aswang? Ano ang nangyari? Talagang kinagalit mo ko. Tatapusin ko na kayo. Tulad ng ginawa ko sa maglola.
uubusin ko ang lahi ng mga taong inabuso ang kabaitan ko. Teka, ano bang sinasabi niya? Sinong maglola? Naguguluhan ako. Ano ba talagang nangyayari, Brother Binoy? Mata ko, masakit. Maptiri na mukha ko. Handa kang malaman ang katotohanan, Rowena. Kanina pa ako kinukutuban ng masama sa sakong binagsak niya mula pa nang dumating siya. Kung pinagbastan mo ang paligid doon, makikita mong sariwan dugong umaagos mula ron. May hinala ako na hindi na tayo masasaklolohan pa ni Dario. Huwag niyo ho akong pakabayin ng ganito. Hindi pa nga ako makakilos ng mabuti sa kinalalagyan ko. Pinapalala niyo na ho at natatakot na po ako. Brother Binoy, linawin mong lahat ang sinasabi mo. Sa kahit anumang paraan, pilitin mong makalayo. Ako mismo ang gagawa ng paraan para matapos ang kasamaan ng aswang na yan. Wala akong kasiguraduhan sa gagawin kong pagtugi sa kanya. Kaya ipangako mo sa akin, magpapakatatag ka. Oras na malaman mo kung ano ang laman ng sako. Pilitin mong mabuhay, hindi para kay Dario, kundi para sa magiging anak nyo. Sige na, kumilos ka na. Sa pagkakataong ito, sarili mo na lang ang maaasahan mo. Wala nang Daryong darating. Oo, gagawin kong sinasabi niyo. Kahit ang totoo, naguguluhan pa ako. Hindi kita mapapatawad. Napuruan mo ang mukha ko. Hoy, aswang! Pabayaan mo na si Rowena. Huwag mo na siyang idamay. Nakapaghiganti ka na sa ginawa mo kay Dario at sa lola niya. Kaya lubayan mo na si Rowena. Ganun lang kadali. Ganun kadaling sabihin ang bagay na yan. Palibasa, hindi mo alam ang pakiramdam ng alipustahin na maglolang yan. Isinakripisyo kong buong pagkatao ko para lang may paghiganti ko ang kape ang ginawa nila sa akin. Pinamukha sa akin nang walang awang matandang yun na wala akong puwang para sa hapon niya. Pati si Dario, tinanggihan niyang ipinagbubuntis ko na anak niya. Silang dahilan ng pagiging aswang ko. Tinalikuran ko ang pagkatao ko para lamang patayin sila. Kaya nararapat lang na pagdusahan nila ang kanilang ginawa sa akin. Diyos ko, nagawa mo yun, Magda. Oo, Wala kang awa. at ganun din ang balak kong gawin sa magiging anak mo, Rowena. Wala akong ititirang buhay sa angka ni Dario. Kahit pati siya, damay na rin sa galit ko! Wala nang saysay ang paghihimutok mo. Pinatay mo na nga si Dario. Itadamay mo pa ang bata. Sige, subukan mong lumapit sa kanya. Ako mismo ang tatapos sa'yo. Hindi mo pa ako lubusang kilala. Alam ko na ang buong katotohanan. Kung sino ka. Pati na ang pakikipagsabuatan mo sa iyong nanay Anita. Kung ayaw mong malaman ng lahat ng tao ang totoo mong pagkatao, lumayo ka na. Hahantingin ka nila. Oras na malaman nilang ikaw yan, Magda! Puwisit ka, Binoy. Talagang minamatyagan mo ang mga kilos ko. Ano? Lalapit ka pa sa amin? O pati ang nanay mo, idadamay ko sa kasalanang dapat na pagbayaran mo? Sa kanyang kaliwang bulsa, ramdam kong napakalakas niyang bertud. Mapapahamak ako. Oras na ipagpilitan kong pakikipagtunggali sa kanya. Babalik na lamang ako. Marami pang pagkakataon para makuha kong anak ni Rowena. Ano pang hinihintay mo?
Alis na! Hindi kita uurungan kahit na nasaktan mo ang kanang braso ko! Magtutuos tayong muli, Binoy. Babalikan ko rin si Rowena. Hindi ito ang huli nating pagkikita! Sa tagpong yun, kahit hinang-hina si Rowena, nilapitan niya ang dugoang sakong nakalagay malapit sa kanyang kinalalagyan. Magkatulungan nilang binuksan ni Benoy ang nakataling sako habang tinatanggal ni Rowena ang tali. Walang tigil ang kanyang pag-iyak. Sa bungad pa lang ng sako, kita niya na ang pamilya nitong suot na damit, maging ang hugis na katawan nitong nakabaluktot sa loob ng sako. Nang tuluyang mabuksan ang tali, tumambad sa kanyang harapan ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang asawa. Wala nang nagawa si Magda, kundi ang maglupasay sa pag-iyak sa harap ng bangkay ng kanyang asawa. Hindi siya makapaniwala. Magkaaway pa silang nagkahiwalay ng gabing yun, at ngayon, isa na itong malamig na bangkay. Hindi na nila magawa pang magkaayos. Sising-sisi si Rowena sa pagpayag niyang pag-uwi nila ni Dario sa lugar niyon, ang inaakala niyang magandang kinabukasan nila sa tahimik na probinsya. Isa palang bangungot. Hindi ito ang pinangarap niya para sa kanila mag-ina. Samantala, si Anita, pinuntahan ni Benoy sa bahay nitong tinutuluyan. Wala na ang matanda. Alam na nito na marahil pinanghihinalaan na siya ng misyonero. Si Rowena naman, agad na pinalibing ang asawa. Nagdesisyong magbalik na sa Maynila para makapagbagong buhay. Pinalaking mag-isa ang anak nila ni Dario. Simula noon, hindi na siya naganapan ng bagong mapapangasawa. Ang naranasan niyang pangangalunya nito ay nagsilbing aral sa kanya na huwag basta magtitiwala. Si Brother Benoy naman, ipinagpatuloy ang pagmimisyon sa Sitio Bulao, kasabay ng pagbabantay sa muling pagbabalik ni Magda, na hanggang sa kasalukuyan walang nakakaalam kung saan napunta ang mag-ina.